Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po tayo ay nasa part 2 na po kung saan ay magbibigay po ako ng panibagong mabubuo po nating English sentence gamit po ang linking verbs na am, is, are, was, at saka were. Okay po? Bali po yung salitang pwede po nating isunod agad sa ating linking verb para makabuo po tayo ng panibagong ideya ay ito pong adjective. Okay, oras po na adjective naman po ang isunod nyo sa ating linking verb, sinasabi nyo naman po yung katangian ng ating pinag-uusapan. Okay po? Halimbawa po, itong salitang matalino. Ang uri po nito ay adjective. So dahil sa ang uri po niyan ay adjective, ang ibinibigay po niyan na ideya ay patungkol sa katangian. Oras po na isunod nyo po yan sa linking verb, ang naibibigay na po na ideya niyan ay sinasabi nyo po ang katangian ng ating pinag-uusapan. At ito po yung halimbawa, siya ay matalino. Nasabi po natin yung katangian nitong ating pinag-uusapan na siya gamit itong salitang matalino. Okay po? At saka kung mapapansin nyo, yung I po ay tinranslate ko bilang is. Kasi po, ang gusto kong ibigay na impormasyon ay pang ngayon. At kung pagbabasihan po natin, itong listahan natin sa pang ngayon, is po ang tamang katumbas po ng I natin para sa siya ay. Diba? Tingnan nyo, siya ay. So, ibinase ko lang po itong siya ay dito sa listahan natin na pang ngayon. Okay, kaya naging she is. Ito po yon, she is. Okay? Pero pwedeng palitan nyo ng lalaki. Kung gusto nyo lalaki, he is. Para sa siya ay. So, kayo nang bahala. Pero ang ginamit ko dito ay babae, kaya naging she is. Okay? So, kung gusto nyo gumawa po ng English sentence patungkol po sa katangian, maaari nyo po gamitin ang linking verb. Pero ang isusunod nyo po ay isang adjective para maibigay po natin yung tamang ideya. Okay po? Okay, ngayon naman po magbigay ako ng panibagong salita kung saan ay iba naman po ang uri, hindi po adjective, kundi ito pong adverb of place na maaari rin po natin isunod sa ating linking verb. Pero yung ideya naman po na ibinibigay niyan ay sinasabi natin kung nasaan ang ating pinag-uusapan. Halimbawa po, itong salitang nandito o sa English ay here. Yan po ay kabilang sa adverb of place. Oras na isunod nyo po yan sa ating linking verb na ay. Ang naibibigay pong ideya niyan ay sinasabi natin yung lugar ng ating pinag-uusapan. Okay po? Ito po yon, sila ay nandito. Nasabi po natin kung nasaan yung mga tao na ating pinag-uusapan. At yun ay nandito noon. Okay? Ngayon, kung itatranslate po natin yung ay natin dito, at kung mapapansin nyo, ang ibinibigay na impormasyon ay pang noon, ito naman po pagbabasihan natin, itong pang noon para sa ating linking verbs. Okay? So, hanapin natin yung sila ay sa pang noon at ito po yun, sila ay. So, kitang-kita nyo na yung tamang katumbas po sa English para sa sila ay na kung saan ay ang panahon ay pang noon. At ito po yun, they were. Kaya yung sila ay dito ay naging they were. Tapos yung here dito, syempre yan yung nandito na salita. Okay po? So, ngayon, meron na naman po kayong bagong natutunan sa ating linking verbs, yung mga English sentence na maaaring mabuo gamit sila. At yung po ay makapagbigay po ng katangian para sa ating pinag-uusapan at masabi rin po kung nasaan ang ating pinag-uusapan. Okay po? Maraming salamat po.